Saan ba merong yakap clinic? Saan ba pwede mag-avail? Ayan, sir, nabanggit mo 3,000 mahigit sa buong bansa, no? Saan-saan nga ba? Yeah, ito'y nakakalat na po sa buong bansa, Ma'am Cathy, no? At sa kasalukuyan, meron tayong 3,678 na yakap clinics. Yung mga dating konsulta package providers, sila na rin po yung nag-transition as yakap clinics, no? At nagdadagdag po tayo at yan po'y dumadami, no? At ang target natin by the end of 2025 ay madoble po ito. Nang sa gayon, mas maging accessible sa maraming mga Pilipino. Yun naman pong mga gamot facilities, no? Yung mga butika. Although ngayon ay hindi pa ganun karami kasi 52 no nationwide, 52. So patuloy pang pagkausap natin sa mga pharmacy chains, no, maging sa mga regional and local pharmacies, nang sa gayon marami pong sasali dito sa atin pong programa. Isa pang karaniwan tanong, Sir Ray. Halimbawa, lumipat ako ng bahay. Syempre, napalayo ako dun sa yakap clinic na kung saan ako nakarehistro. Pwede ba lumipat ako ng ganun-ganun na lang? Well, naiintindihan po natin yung ganyang situation. Kaya, pwede po kayo, halimbawa, no, wala pa naman pong serbisyo kayong ina-avail. Hindi pa kayo na first patient encounter, no nothing. Pwede po yan. No? Pwedeng lumipat na po sa ibang yakap clinic o kaya halimbawa nagsara yung yakap clinic, pwede po yun, no? Pero kung meron pong nagamit na serbisyo, ay pwede pong gawin yung paglipat within the 4th quarter. Pipili na po kayo, ayusin na po natin yung record ninyo, pero magte-take effect pa rin sa January 1 ng susunod na taon. Ayun. So, hindi agad-agad. Ngayong ka lumipat, halimbawa, Oktubre na, no? Last quarter na, ay pwede na agad magamit doon sa bagong niripatan mo. Oo. Talagang maghihintay ka ng January 1. Pero ibang situation kung halimbawa, wala ka pang nagamit na serbisyo, no? Hindi ka pa na-check up, no? Wala namang nagparehistro ka lang. Basta nagparehistro ka lang. So, yun, pwede pong gawin yung paglipat. Pag po ba senior na, kailangan pa po bang palitan yung ID noong hindi pa senior? Actually, kahit hindi na no? Kasi nananatiling kayo pa rin naman po yun pa rin naman yung inyong mga impormasyon. At yung number, higit sa lahat, ay same pa rin yun, Ma'am Cathy. Pero kung gusto nyo lang pong magpa-update ng inyo pong ID, makikita po doon na naka-indicate senior citizen, wala naman pong problema. Wala pong bayad dyan at yan ay pinoproseso sa mga tanggapan ng PhilHealth. Si Lourdes, hindi siguro niya naabutan yung kaninang diskusyon natin. Mabilisan lang, sir. Paano daw ba magpa-register sa yakap? Well, maaari po ninyong gawin yan sa pamamagitan ng eGovPH app. Kaya hinihikayat po namin kayo na mag-create na po kayo ng account sa eGovPH app kasi safe na safe po dyan. Ano po? At dyan nyo po gawin yung pagpili. Punta lang po kayo sa portion ng PhilHealth. Makikita nyo yung listahan ng mga yakap clinics. No? Pili kayo ng pinakamalapit sa inyo at pwede nyo na rin gawin yung pagpili at pagpapatala doon sa eGovPH app. Ang next step na nun, scheduling na ng inyong bisita doon sa yakap clinic. Si Lamberto, sabi niya, nakaschedule po akong magpa-opera ng katarata sa mata. Ngayon po, nagpasa po ako sa PhilHealth for approval. Opo. Ilang days po ba bago ma-approve? Well, yung pag-avail ng cataract extraction package ng PhilHealth, may proseso po yan. Ano po? Merong tinatawag na pre-authorization. Ibig sabihin, meron munang abiso na nanggagaling doon sa ospital, sa pasilidad, to PhilHealth. Pagkatapos, may review process yung PhilHealth. So, mga 5 days bago po yung surgery ay nailalabas na po yung pre-authorization po na yan na galing po sa atin pong PhilHealth. Yung ating mga regional offices po ang nagpoproseso po niyan, yung tinatawag na pre-surgery authorization po. In 7 working days upon receipt ng application, dapat maproseso po natin yan. Okay. Ibabalik yan sa ospital. Si Yula, ask ko lang kasi hindi ko po maintindihan. Ako po ay taga-Imus. Wala naman po kaming public hospital dito. Merong public hospital sa Imus. Okay, saan at paano kami makikinabang sa yakap? Okay, so siguro naghahanap sila ng yakap clinic, no, na pampubliko, no, sa Imus. Sige nga, check nyo nga sa kung sige, maya-maya, no? Ayahabol natin yan. Sa Facebook ito, yung tanong. Magsasampling lang tayo kasi sigurado marami yan, sigurado, oo. Imus. Ang alam ko may public hospital ng Imus. Okay, si 7120, kasama po ba ang free check-up
ultrasound at gamot sa prostate. Ano kayang gamot yun? Well, yung prostate, covered po natin yung gamutan sa prostate. Ano po? Meron tayong package dyan under our Z benefits. Ano pang iba? Ultrasound. Ultrasound. Check-up kasama sa yakap yes. yan. Nabanggit na natin. Ultrasound, depende kung... Depende kung yan ay... usually, pagka yan ay nire-require during admission, no, or confinement, ay kasama na po yan doon sa mga serbisyo na binabayaran po ng PhilHealth. Pero, okay, sige. Okay, si Violeta, sabi niya, pwede bang mag-avail kahit hindi active member? Opo, ayon sa Universal Healthcare Law, basta Pilipino ka, ay miyembro ka ng PhilHealth at immediately eligible. Ibig sabihin, agad-agad magagamit mo yung benefits. Kapag pumasok po kayo sa ospital, nagpagamot po kayo, ay dapat magamit po ninyo yung PhilHealth benefit kahit na may issue pa, no, sa pagbabayad ng contribution. Pero syempre, ang pakiusap natin, sapagkat nasa batas din naman po yan, dapat yung mga kakulangan ng bayad, bayaran din po natin. Nang sa gayon, tuloy-tuloy po nating ma-enjoy yung atin pong health insurance benefit. Yun ang naalala ko na, Ma'am Cathy, yung kanina yung tanong tungkol doon sa IMUS, no? Opo. Actually, hindi, may mga pampublikong ospital na nag-set up ng kanilang sariling yakap clinic, no? Pero hindi pa lahat ng public hospitals meron yan. Oo. Pero hinihikayat natin sila na mag-set up. Halimbawa, yung Jose Reyes Memorial Medical Center. Meron po sila niyan. May yakap center po sila, yakap clinic. So, malalaman natin maya-maya dun sa IMUS, no? Sa listahan. Pero kung kayo po gusto nyo tingnan, nandun po yan sa eGov PH app. Nasa eGov PH app, nandun din po sa PhilHealth member portal. Kaya sana mag-create po kayo ng sarili po ninyong account sa PhilHealth member portal. C5363, ang eye consultation po ba sa ophthalmologist ay covered ng yakap? Meron tayong tinatawag po na optometric benefit package, pero sa ngayon po available ito sa mga 0 to 15 years old. At ito yung nakapaloob, no, sa ating primary care benefit package. At sa ngayon meron pong 8 providers na nagpo-provide po ng benepisyong ito. Pero syempre pinag-aaralan natin kasi sabi nga nila, yung senior citizen kailangan din ng salamin, ng optometric services. Pero sa ngayon po, no, ay inuna natin yung mga bata 0 to 15 years old. Okay, si Gay sa ating Facebook Live, paano daw malalaman kung ang doktor ay under yakap? Well, una, dapat muna ay pumili tayo dun sa yakap clinic. Yun. No? Pag taga-yakap clinic yung doktor at kayo po yung nakaschedule, matik yun. Tama po yan. So, lahat ng yung doktor, nire-require po natin na yung mga doktor doon sa yakap clinic na nagpa-accredit sa PhilHealth, accredited din po yun, no, ng PhilHealth. Balikan lang natin yung nagtanong tungkol dun sa IMUS, kung walang makita na public facility na yakap clinic. Ito po, no, halimbawa yung IMUS City Health offices, no, public po ito. Ito private ng iba. So may isa. Yung IMUS City Health Office, yan po ay pwede nyo pong puntahan para doon po kayo magpatala kung yun ang mapipili po ninyo. May dalawang private, no? Paredes Medical Center, South IMUS Specialist Hospital. May yakap clinics din po dyan. Pwede rin po kayo dyan magpatala. Okay, ang dami nagtatanong tungkol dun sa paano ang pagpili ng yakap clinic. Okay, siguro ulitin na lang natin, Sir Ray. Parang hindi nila alam kung paano. Ang dami. Tsaka tinatanong nila dito sa amin sa ganito, sa Santa Rosa, dito sa amin sa Cavite. Okay, lahat po yan makikita online. Yes, mahalaga po kasi yung pagpili. Una, sinabi yan sa Universal Healthcare Law. Tayo ang pipili ng primary care provider po natin. Yung pagpili po ay maaari nyo po yung gawin sa eGov PH app o kaya ay sa PhilHealth member portal o kaya kung may malapit na tanggapan po ng PhilHealth sa inyo, puntahan nyo po at aasistihan po namin kayo. Papakita namin sa inyo yung listahan, pili po kayo at itatala po kayo doon sa napili po ninyong yakap clinic. So yan po ang proseso ng pagpili po. Okay.